Kuya, sino yung kausap mo? Mary Joy, mga pinsan natin. Si Mariel, tsaka si Oscar. Oscar, Mariel, pasok kayo. Nandun nga pala si Daddy, sa kubo. Puntahan nyo na lang. Casey, Mary Joy, magandang araw sa inyo. Ate, siguro, pera na naman kailangan niyan kay Daddy. Kaya mga nagpuntahan niyan dito. Ano pa nga ba? Pag naman pupunta yung mga pinsan natin na yan dito, pera lagi ang kailangan. O sige na, pairamin ko na kayo. Dami yung pang sinasabi. Ito, pasabi pala kay kuya, bayaran na niya ako pag nagkapera siya. Dahil ang dami na niyang utang sa akin eh. Sige po, Tito. Sasabihin ko po kay tatay. Maraming salamat po, Sige na. Can you feel the love tonight? Ate, magsalang ka na ng sinaing dyan. Inaayos ko lang yung benda ng paa ni tatay. Sige, Oscar. Saglit lang. Matatapos na ako dito. Sige ate. Oh, Oscar anak, tanda na. Masakit yan. Buday, grabe po ang maga. Oo nga eh. Tay, paano po ako makakapagsaing? Tignan mo po, Di na po ito kakasya sa atin. Wala na po itong sanggatang. Tsaka yung mga ulam po nating sardinas, ubos na rin po. Yan ako, sir. Dandanin mo. Ganun ba, Mariel? O sige, pumunta ka muna sa Tito Allen mo. Manghiram ka muna sa kanya kahit 1,000 lang. Bili mo ng bigas natin kahit 5 kilo. At yung matitira, pag-grocery mo na lang. Siya nga pala, Mariel. Kapag tinanong ako ng tito mo, sabihin mo, namamagayon pa ako. Hindi ako makapagbiyahe ng tricycle. Sige po, Tay. Pupunta po ako. O sige, Oscar, samahan mo muna yung ate mo. Baka ako mapapano yan eh. Sige po. Tara ate, samahan na kita. Sige na, mag-iingat kayo ha. Sige tay. Ate, huwag na kaya tayo manghiram kay Tito. Sa ibang tao na lang. Alam mo naman yung mga pinsan natin eh. Pag nakikita tayo, ang iinit lagi ng ulo. Wala naman tayong ibang mahihiraman kundi kila Tito lang. Tsaka hayaan mo sila. Huwag mo na lang pansinin. Tara na. Sige ate. Ate, tingnan mo tong damit Ang ganda. Bagay yata sa akin to Pati nga, Casey. Ito ate Ay, oo nga. Ang ganda. Bagay sa'yo yan. Ano pang iniintay mo? Orderin mo na. Kaya ate, kabibigay lang sa akin ni tatay ng pera eh. Baka pagalitan ako nun. Hindi magagalit yon. Alam mo naman si tatay, kapag may gusto tayong bilhin, binibili niya agad. Tignan mo nga tong relo ko. Nagustuhan ko, binili niya agad kahapon. Tama ka nga ate. Mabait naman si tatay eh. Tsaka sunod luho tayo sa kanya. Kaya orderin ko na to. Oh, tatawa-tawa na naman kayong dalawa. Casey, siguro may nagustuhan ka na naman, no? Kaya bibilin mo. Oo kuya, may nagustuhan kasi akong damit eh. Tingnan mo, ang ganda. Ordering ko to. Oh, damit na naman yan ah. Di ba, madami ka ng damit doon sa cabinet mo. Halos di na nga magkasya eh. O orderin mo pa yan. Kuya, kahit naman pigilan natin tong si Casey, orderin na to, orderin niya pa rin yun. Alam mo naman yan makulit. O mga anak, naka-ready na ba kayo sa pupuntahan natin mamaya? Opo daddy, ready na po kami. Pero mamaya pa naman po yun eh. Sasabihin po sana ako. Gusto ko po umorder ng damit. Kaso po, kulang yung pera ko. Casey, alam ko yan. Damit na naman yan O daddy, paano mo naman nalaman? Puro naman damit binibilin yan Magkano bang kulang sa'yo? Daddy, kahit 1K lang po. Saglit lang. Ito, 1,000. O sa'yo, Apong. Mary Joy, siyempre mayroon ka rin. Para di kayo magkasilipan. O paano? Punta mo na ako saglit sa kubo. Maya-maya, mag-ready na kayo para alis na tayo.
Ang bait talaga ni Daddy, no? Binigyan na naman niya tayo ng pera. Kaya nga, maswerte tayo at nagkaroon tayo ng magulang na ganyan. Casey, pati nga daw ulit ng i-orderin mo. Baka scam na naman yun eh. Kuya, hindi scam yan, oh. Ang ganda-ganda nga yan, oh. Ate, hindi na ako sasama sa bahay ni Tito. Ikaw na lang pumasok. Hintayin na lang kita dito sa labas. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni tatay? Ang sabi niya, samahan mo ko. Tapos, antay mo lang ako dito sa labas. Tara na, napakarte mo naman. Lapitan ng bahay nila, Tito. Oh. Ate, Tara na, para kang bata. Ang arte-arte mo. ate. Sabi ko naman sa'yo eh. Ayoko makita mga pagmumukha ng mga pinsan natin. Di ba? Sabi ko sa'yo kanina, hayaan mo lang sila. Tsaka si Titong kakausapin natin, hindi sila. Maganda nga to, Casey. Naalala ko, naka-order na ako dito. At sigurado ako, di naman scam to eh. Ay kuya, may nagdo-doorbell. Buksan mo nga, baka yung parcel ko na yun. Sige, Mary Joy. Oh, mga pinsan, kayo pala. Pero, anong ginagawa nyo dito? May kailangan ba kayo? Oo, Apong. Andiyan ba si Tito Allen? May sasabihin kasi ako eh. Kuya, sino yung kausap mo? Mary Joy, mga pinsan natin. Si Mariel, tsaka si Oscar. Oscar, Mariel, pasok kayo. Nandun nga pala si Daddy sa kubo. Puntahan nyo na lang. Casey, Mary Joy, magandang araw sa inyo. Ate, siguro, pera na naman kailangan niyang kay Daddy. Kaya mga nagpuntahan niyan dito. Eh ano pa nga ba? Pag naman pupunta yung mga pinsan natin na yan dito, pera lagi ang kailangan. Oo. Sige. Basta pupunta kami mamaya dyan. Siguraduhin mo, Tito. maganda dyan ha. Sige. Sige, basta pupunta kami dyan. Mariel, isturbo ka talaga. Alam mo may kausap ako. Ano naman ang kailangan nyo? Eh kasi Tito, si tatay po eh, inutusan po niya ako. Peram daw po kahit 1,000 lang. Wala po kasi kami pambili ng bigas eh, tsaka ulam. Ano Mariel? Manghihiram naman kayo? Alam nyo, ang dami nyo ng utang sa akin. Asan ba kasi si kuya? Ba't di siya pumunta rito? Eh Tito, namamaga po kasi yung pa ni tatay eh. Hindi nga po siya makapagbiyahe ng tricycle. Tsaka Tito, huwag ka po mag-alala. Kapag nagkapera kami, nabayaran po namin yung utang namin. Di pa naman po ganun kalakihan yung utang namin sa'yo. Casey, tignan mo to. Ganda, no? Ang ganda nga niyan, ah. Oy, mga pinsan. Ang gaganda nyo na. Ang laki na ng mga pinagbago nyo. Nakakaingit naman kayo. Oscar, kaya na naman siguro kayo nandito. Manghihirap na naman kayo ng pera kay Daddy, ano? Eh ano pa nga ba? Ganyan naman yung pakay ng mga yan eh. Manghiram kay Daddy, tapos hindi papalitan. Grabe naman kayo magsalita sa amin, mga pinsan. Baka nakakalimutan nyo. Magkakamag-anak tayo dito. Kaya pwede ba? Huwag nyo kayo pagsalita ng masasakit. Oscar, huwag mo pagsalita yung dalawang pinsan. Mas matanda pa rin sila sa'yo. Kaya respeto mo sila. O sige na, pairamin ko na kayo. Dami yung pag sinasabi. Ito, pasabi pala kay kuya, bayaran na niya ako pag nagkapera siya. Dahil ang dami na niyang utang sa akin eh. Sige po Tito, sasabihin ko po kay tatay. Maraming salamat po ah. Teka lang, Oscar. Bakit parang ikaw pa yung galit? Kayo na nga itong nangungutang eh. Ganun naman yung mga yan eh. Pag sinasabi natin yung totoo, tayo pa yung nagiging masama sa kanila. Oscar, tara na. Nakausap ko na si Tito. Sige ate, tara na. O paano mga pinsan? Mauna na kami ah. Maraming salamat. Kuya, Casey, di ko alam kay Daddy eh. Bakit niya pinapamiya sa yung dalawang yun? Mga anak, tara na. Di ba sabi ko sa inyo, may pupuntahan tayo. Daddy, pera na naman ba yung sinadya sa'yo ng mga pinsan kong yun? O ano pa nga ba? Pero hayaan nyo na yun. Magbabayad din naman sila. Tara na.
Oscar, okay na. Nakausap ko na si Tito. Nakahiram na ako ng 1,000. May pambili na tayo ng pagkain. Ate, kaya ayaw kong pupunta dito eh. Nakakairam nga tayo. Pero kung ano-ano naman pinagsasasabi. O siya, Oscar. Sige na. Mauna ka na. Bibili pa ako ng pagkain. Sige ate, mag-iingat ka. O, tol Oscar, saan ka galing? Jem, Papong, dito lang ako galing sa mga pinsan namin. Nangiram ako ng pera. Eh kaya Scar, bakit malungkot ka? Kaya nga, hindi ka naman ganyan dati. Sa ting nakikita mo kami, lagi kang nakatawa. Paano ba naman? Kung ano-anong pinagsasabi ng mga pinsan namin. O JM, Papong, dito na ako. Ah, sige kaya Scar. Punta muna kaming court ni JM. Sige. Ay nako, sakit talaga pag ginagout. Tay, pasensya na po ah. Ginabi po ako. Ang haba po kasi ng pila sa grocery. Ito po, nakabili na ako ng bigas. Tsaka grocery natin. Nakahiram na po ako ng pera kay Tito Allen. Buti naman anak, at nakahiram ka sa Tito Allen mo ng pera. Eh ano nga palang sabi niya sa'yo? Eh tay, hinahanap ka po eh. Sabi ko, namamaga yung paa mo. Tsaka tay, may pinapasabi po si Tito Allen. Pag daw nagkapera tayo, bayaran daw po natin yung mga utang natin sa kanya. Ah, ganun ba anak? O sige, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabayaran natin yung mga utang natin sa kanila. Tay, maitanong ko lang po. Bakit po nagagalit si Tito Allen pag nanghihiram tayo sa kanya ng pera? Tito, magandang gabi po. Paano po? Kaya nga tay, tsaka yung mga pinsan namin, ang tatalas nila magsalita. Akala mo naman kung sino na sila. Tay, bakit po ba ganun tayo trato nila? Di naman po tayo magkakaiba. Kadugo po natin sila. Mga anak, wala tayong magagawa. Ganun ang ugali nila. Pero, huwag nyo sila papakitaan ng hindi maganda ha. Makisama pa rin kayo na maayos para walang masabi sila sa inyo. O paano? Papasok na ako sa loob. Makapagpahinga na. Masakit na pa ako eh. Para mabilis gumaling to at na makapaghanap buhay na. O Yayag, puka muna dito. Pag nagugutom ka, kumain ka dito ha. Ayun o, bumili ng pagkain yung pinsan mo. Sige po, Tito. Ah, sige na. Alam niyo mga pinsan, mas gusto ko ugali ng tatay niyo kaysa kay Tito Allen. Ang layo na pagitan nila. Kaya nga, Kuya Yayag, minsan nga, naawa na ako kay tatay. Kahit pinagsasalitaan siya ni Tito Allen ng masasakit na salita, tahimik lang siya. Kaya nga Kuya Yayag, galing nga kami doon kanina eh. Nangiram kami ng pera. At ito nga yun, pinambili namin ng pagkain. At alam mo ba, kung ano-ano na naman pinagsasabi ng pinsan natin sa amin ni ate. Hayaan mo na yun, Oscar. Tulad nga ng sabi ni tatay, pakisaman pa rin natin siya na maayos. Kuya Yayag, ano bang gusto mo? Gusto ba muna magkape? O Lucky Me? Bahala ka na, Mariel. Kahit ano na dyan. Okay na sa akin yun. Ate, tignan mo itong mga to. Mapapakinabangan pa to. Sige, Mabebenta Oscar. pa to sa Jan Shop. Pili mo na lang yung mapapakinabangan pa. Sige ate, ako nang bahala dito. Oscar, tignan mo si tatay, oh. Naawa na talaga ako sa kanya. Nahihirapan na siya sa paa niya. Kaya nga ate, pati nga ako, naawa na kay tatay. Anong gagawin natin? Oscar, siguro, kailangan na natin pa-check up yung paa ni tatay para malaman natin kung bakit namamaga yung paa niya. Tay, parang lumalala na yung pamamaga ng paa niyo ah. Siguro po tay,
kailangan na po natin pa-check up yan para malaman natin kung saan nagmumula yung pamamaga ng paa mo. Eh anak, paano naman tayo makakapagpa-check up? Eh wala nga tayong pera, di ba? Tsaka huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ni tatay ito. Natitiis ko pa naman eh. Tay, hindi naman po pwedeng ganyan. Hindi ka po makakapaghanap buhay na maayos niyan eh. Sige po, magsasabi po ulit ako kay Tito Allen ng pera. Siguro naman po, hindi tayo tatanggihan nun. Dahil emergency yung paggagamitan natin. Kaya nga tay, tama naman po si ate. Kailangan na po talaga natin mapagamot yung paa niyo. Kaya sasamahan ko ulit si ate. Manghiram ng pera kay Tito. Eh mga anak, masyado kasing malaki na yung nauutang natin sa Tito Allen nyo eh. Kakahiya naman. Tsaka huwag kayong mag-alala. Mga ilang araw lang naman, gagaling na to. Ilang araw ka dyan, Tay? Eh, 1 linggo na namamagayang paa niyo eh. Sige na, Tay. Pumayag ka na ipa-check up natin yan. Tara, Oscar. Samahan mo kay Tito Allen. Saglit lang mga anak. Sige Oscar, sasamahan ko na kayo. Kunin mo yung susi ng tricycle sa loob. Sige po tay, hintayin niyo po ako dyan. Tay, tignan mo po oh. Namamaga na yung paa mo. Tay, nakuha ko na po yung susi ng tricycle natin. Hintayin niyo muna ako dyan yate. At kukunin ko yung tricycle natin. Sige Oscar. Kuya, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Sa tangos niyang ilong mo, imposibleng hindi mo pasagot yung babaeng yan. Siyempre naman, Mary Joy. Sa tangos ito eh. O mga anak, mukhang may pinag-usapan naman kayo, kaya sayasayan nyo. Hulaan ko, siguro, order ng mga damit yan, no? Hindi po, Daddy. Si Kuya po kasi, may pinakita sa aming babae. Pero sa tingin ko, nililigawan niya yan. Anak Apong, totoo ba yung sinasabi ng mga kapatid mo? Ayos lang naman sa akin yun. Basta mamili ka lang ng maayos na babae. Huwag lang yung mga kaladkaaring babae, ha? O daddy, nagdo-doorbell. Sino kaya yon? Hindi ko alam eh. Akong anak, buksan mo. Tingnan mo kung sino. Sige po, Daddy. O Kasin, ikaw pala. Daddy, si Pinsay Yayag oh. Sige, papasukin mo. Dito, mano po. Magandang araw po sa inyo. O Daddy, bakit po nandito si Pinsan Yayag? Hulaan ko. Siguro, kaya yan nandito. Manghihiram din niya ng pera. Hindi maanak. Kaya ko yan pinapapunta rito. Papalinis ko yung masasakyan natin. Ang lilibag na kasi. Siya nga pala, Yayag. Kumusta yung kapatid kong bunso na si Enad? Matagal-tagal na rin kasi siya hindi umuwi rito eh. Dito, nagtatrabaho po si tatay eh. Tsaka, halos 1 beses lang po siyang umuwi. Sa loob ng 1 buwan. Kaya po hindi po siya nakakapunta dito. Ah, ganun ba? Ah, sige. Maglinis ka na ng sasakyan para may pakinabang naman ako sa'yo. Hindi yung pag nakikita mo ko, panahingi ka lang ng pera. Sige na. Mga pinsan, galing ako kay Tito kagabi. Totoo ba yung sinasabi ni Oscar? Sabi niyo raw, kada lagi sila magpupunta dito, pera ang kailangan. Bakit, Yayag? Totoo lang naman yung mga sinasabi ng mga kapatid ko ah. Pupunta lang sila dito kapag pera ang kailangan. Sige na, maglinis ka na ng sasakyan. Galit pa sa'yo daddy ko eh. Tay, tara na po. Sige mga anak, tara na. Takbo. O Yayag, tignan mo nga yun oh. May nagdo-doorbell. Mariel, may pala. Tara, pasok kayo. Tara tayo, pasok ka. Sige, sige. Salamat Yayag ah. Ay Tito, kayo po pala.
Mano po? Tito, bakit po kayo napunta dito? May importante ako sasabihin sa daddy mo eh. Andyan ba siya? Opo, tito. Nandun po si daddy sa loob. Tito, kagagaling lang po ni Ate Mariel tsaka ni Oscar dito kahapon. May kailangan po ba ulit kayo? Okay, may kailangan ako sa daddy mo. May importante kami pag-uusapan eh. Pwede bang pakitago mo siya sa loob? Sige po, Tito. Ito po, ano? Pumuna po kayo. Sige, Tawagin ko po Casey. sa loob. Salamat. Tito, pasok po muna kami sa kubo. May inutos po kasi sa amin si daddy. Tito, dyan po muna kayo ah. Sige. Tama dyan. Upo muna kayo, Oscar, Mariel. Abangin natin yung tito nyo. Tay, tignan mo si Kuya Yayag, oh. Pinaglilinis pa ni Tito Allen ang sasakyan. Pwede naman bigyan na lang niya ng pera. Kaya nga, Tay. Nakakaawa tuloy si Kuya Yayag. Parang di niya pamangkin. Daddy, ayun po sila, Tito. O sige anak, sige, pumasok ka na ulit doon sa bahay. Ako nang bahala dito. Kuya, may importante ka daw sasabihin sa akin. Ano yun? Oo, Allen. Bala ko sana uling manghiram sa'yo ng pera eh. Papacheck up kasi itong paa ko. May git sa linggo ng ganito eh. Hindi ako makapaghanap buhay. Ano kuya? Manghihiram ka na ulit. Dami mo ng utang sa akin eh. Di ka pa nga nakakabayad eh. Sige tol, Allen. Ganito na lang. Sasanla ko na lang sa'yo yung tricycle ko. Para naman may pampagamot ako nitong paa ko. Kuya, magkano nasanla ng tricycle mo? Sige, sala ko na lang sa'yo kahit 10K. Sige, kuha lang pera sa loob ng bahay. Tay, bakit mo naman pa isasanla yung tricycle natin? Di ba? Yun na lang inaasahan natin sa panghanap buhay mo. Kaya nga, Tay. Paano na yan? Pag nawala yun, ano na magiging trabaho mo? Alam mo naman, doon lang tayo maasa eh. Anak, yan nyo na. Nakausapin ko na lang na maayos yung tito nyo. Baka pumayag siya, na ORCR na lang ibigay ko muna sa kanya. Para naman, may biyahe ko pa yung tricycle natin. Mga anak, gagawa naman ako ng paraan eh. Para matubos agad natin yun. Hindi naman natin patatagalin. O kuya, 10,000 to. Pero bilangin mo rin ulit para sigurado. Hindi na, tol. Okay lang. Marela na, kapitan mo. Pero, tol, may sasabihin ako sa'yo. Okay lang ba? Na yung ORCR muna ang ibigay ko sa'yo. Pag gumaling yung paa ko kasi, ano magiging panghanap buhay ko pagka iiwan ko pa sa'yo dito? Huwag kang mag-alala, tol. Makukuha ko rin naman sa'yo yun eh. Babayaran agad kita. Ano ba naman yan kuya? Akala ko pa naman, iiwan mo yung tricycle mo dito. Pero sige na nga, basta tubuan mo na lang yung pera para may pakinabang naman yung perang pinahiram ko sa'yo. Basta yung papel ng tricycle na yun, padala mo na lang kay Oscar. Sige na, umuwi na lang kayo. Galen, salamat ah. Anak, tara na. Hayag, tuloy na kami ah. Po, Tito. Ingat po kayo. Sige. Ibang klase talaga ang ugali nitong tiyuhin kong to. Kapatid na lang. Ginigipit pa. Kararami naman pera. Tay, dadaan ka lang ah. Sige, Oscar anak. May kirot na eh. Lamig na eh. Tay, bakit ka naman po pumayag? Kay Tito Allen natubuan pa yung hiniram mong pera. Anak. Hindi naman kasi tayo peperamin nun eh. Hindi natin gaganunin. Hayaan mo na. Pera lang yan. Kikitain din natin yun. Parang hindi naman po kayo magkapatid niyan. Sige na mga anak. Papahinga na ako sa loob. Sige, Tay. Kaya mo na po ba? Oo, sir. Kaya ko na to, anak. Tay, dahan-dahan ka lang ah. Sige. Ate, grabe talaga si Tito Allen pagdating sa pera. Akalain mo yun, pinatubukan pa niya yung hiniram ni tatay na pera. Ewan ko rin, Oscar. Ang layo ng ugali ni Tito Allen kay tatay. Sige na, sasaing na ako. Sige ate, magigib na lang din ako dito ah.
Oscar, ikaw munang bahala sa bahay ah. Papacheck up ko muna si tatay. Sige ate, tara, ihatid ko kayo ni tatay. Sige, Oscar. Pero dyan mo na lang kami yatid sa may labasan. Magko-commute na lang kami ng ate mo. Eh, mahirap na. Wala ka kasing lisensya eh. Baka mahuli pa tayo. Sige po tay, tara na. Sige, tara. Tay, dahan-dahan ka lang po ah. Oscar, dito na lang. Bumalik ka na sa bahay Walang bantay doon. Sige po tay. Sige. Pero ate, tawagan mo ako mamaya. Pagsusunduin ko na kayo ni tatay. Tay, dito na po ako. Oscar, nandyan ba si Tito? Pinsan, wala sila eh. Sinamahan niya ate si tatay. Lumalala na kasi yung pamamaga ng paa eh. Pina-check up na. Ba't pinsan? May sasabihin ka ba kay tatay? Ganun ba, Oscar? Wala naman. Kakamustahin ko lang sana si Tito kung okay na yung paa niya. Pero Oscar, narinig ko yung pinag-uusapan nila Tito eh. Kaya nga pinsan eh. Grabe talaga si Tito Allen. Pati yung hiniram ni tatay na pera, pinatubuan pa niya. At hindi lang yun. Pati yung papel ng tricycle namin, pinapadala pa niya doon. Nakita mo naman kapon, di ba? Pinaglilinis ako ng sasakyan niya. At ang sabi pa niya sa akin, para daw may pakinabang ako. Eh minsan na lang naman ako manghingi sa kanya ng pera. Kaya nga pinsan eh. Pero wala na tayong magagawa. Ganun na yung ugali nila eh. Dapat nga, sila yung umunawa sa atin. Kasi sila yung meron eh. Tawag. Hello ate! Nandyan na ba kayo? Sige, susunduin ko na kayo dyan. Pinsan, wait lang susunduin ko sila ate sa may labasan. Dito ka muna Sige, pinsan. Tay, dahan-dahan ka lang Ate, kamusta na nga pala yung check-up ng paa ni tatay? Anong sabi ng doktor? Oscar, sabi ng doktor, mataas daw yung uric acid ni tatay. Kaya doon namamaga yung paa niya. Tay, kabilin-bilin na ng doktor Huwag ka po magpapalipas ng oras sa pag-inom ng gamot. Sige, Mariel. Maraming salamat O paano, mga anak? Pasok muna ako sa loob Iwan ko muna kayo dito. Sige tay, dahan-dahan lang Oh, Yayag, nandiyan ka pala. Tito, kanina pa po ako nandito. Nagkikwentuhan po kami ni Oscar. Pero Tito, narinig ko po yung pinag-uusapan yung Tito Aling kapon eh. Yung inaraman yung pong pera. Bakit po ganun? Tinubuhan pa niya. Kaya nga Yayag Hindi ko rin ba alam bakit ganun ang ugali ng kapatid kong yun. Pero, hayaan mo na lang. Siya nga pala, kumusta na ang tatay mo? Madalang ko na siyang makita. Tito, sa malayo po kasi nagtatrabaho si tatay eh. Kaya po bira lang po siyang umuwi. Ganun ba? O sige, Ayag. Kapag umuwi siya, sabihin mo, kinukumusta ko Sige po, Tito. Sige. Paano? Pasok na ako sa loob Pagka nagugutom ka, kumain ka na lang. Sige po, Tito. Sige. Pahinga po muna kayo. Oscar, dyan ka muna. Bibili muna ako ng gamot ni tatay. Pinadaanan kasi namin butika kanina. Sarado. Tara ate, kasamahan kita. Din Oscar, bantayan mo na lang si tatay. Kayang-kaya ko na to. Sige ate mag-iingat ka. Pinsan, sana naman gumaling na si Tito. Kaya nga pinsan sana talaga gumaling na si tatay. Para naman hindi na kami mapangiram doon sa mga kamag-anak natin. Kasasama kasi ng ugali
Ganda talaga ng Raptor ko. Napagbabago. Daddy, ano pong napag-usapan niyo kahapon ni Tito? Ang sabi po kasi niya, importante daw po yun. Nanghihiram naman sa akin ng pera. Magpapagamot daw. Alam niyo naman yun, di ba? Pag pumupunta yun dito, pera ang kailangan. Sabi ko na nga ba eh. Kutob ko na yung mga yan. Pagkakapunta pa lang nila kahapon. Eh daddy, magkano bang hiniram nila sa'yo? Casey anak, 10,000 yung pinahiram ko sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako papayag kung walang nakaharang. Kaya pinadala ko yung papel ng tricycle nila kay Oscar. Ano daddy? Ang laki po pala ng hiniram nila sa'yo. Pero daddy, nakukwenta niyo na po ba kung magkano na po yung hinihiram nila sa atin? Halika kayo mga anak. Upo muna tayo doon. May sasabihin ako sa inyo importante. Pero daddy, ano naman po yung sasabihin niyo sa amin? Mga anak, malaki-laki na rin yung nakukuha nila sa akin. Pero halis na lahat yun. Pero alam nyo ba, yung tinitirhan nating lupang to at saka tinitirhan ng tito nyo, iisa lang nakapangalang titulo na yun sa magulang namin. Kaya siya yung panganay, sa kanya iniwan bago namatay yung magulang namin. Eh daddy, bakit ka naman pumayag? Sa kanila mapunta yun. Dapat sa atin yun eh. Kaya nga daddy, huwag kang papayag. Kunin mo sa kanila yung tito lang yun. Kahit anong oras pala, pwede nila tayong paalisin dito. O daddy, ano yung pinag-uusapan niyo dyan? Kuya, natutitirahan natin yung titulo daw nito na kay Tito. Eh yun ang sabi ni daddy. Ano daddy? Totoo ba yung sinasabi ni Casey? Oo anak, totoo yun. Pero huwag kayong mag-alala. Mapupunta rin lahat yun sa atin. May naisip na akong magandang paraan. Pero tingnan mo, may nagdo-doorbell oh. Sige daddy, saglit lang. Daddy, si Oscar po. O sige, papasukin mo rito. Pasok ka na daw. Tito, paano po? Siya nga pala. Ito na po yung papel ng tricycle. Okay na, balik mo na sa tatay mo. Talaga po ba, Tito? Ito po ba yung narinig ko? Oo, tama yung narinig mo. Balik mo na sa tatay mo. Sige, Tito. Maraming salamat po dito. Sigurado ako, pag nalaman to ni tatay, matutuwa yun. Sige na. Tito, dito na po ako. O siya nga pala, Oscar. Pasabi sa tatay mo, pag kailangan niya ng pera, kumuha na lang ulit siya sa akin. Sige po, Tito. Sasabihin ko po. Dito na ako. Salamat. Daddy, ba't di mo kinuha yun? Eh di ba, ang sabi mo sa amin, kukunin mo yun. Kaya nga daddy, ba't hindi mo kinuha yun? Mga anak, relax lang kayo. Yun ang plano ko. Pag malaki na yung utang nila sa akin, yung titulo ng lupa nila, yun ang kabayar nila sa akin. Daddy, ang talino mo talaga. Siyempre. Inabot na ako ng gabi. Dami kasing bumibili sa butika eh. Oh, Ate Mariel, saan ka galing? Mga pinsan, kayo pala. Bumili ako ng gamot ni tatay eh. Siya nga pala, pakisabi kay Tito Allen, maraming salamat dahil pinahiram niya kami ng pera. Ganyan naman kayo eh. Kada pupunta kayo sa bahay, lagi kayo nangihiram ng pera. Bakit ba lagi kayo kay daddy nangihiram? Pwede naman sa ibang kamag-anak natin. Casey, alam mo naman 'di ba? Wala rin iba nating kamag-anak. Kayo lang yung nakakaluwag-luwag. Tsaka hindi naman namin hinihingi yun. Utang yun. Kapag kami nagkapera, babayaran din namin yun. Eh paano nyo naman mababayaran? Ang dami nyo na nakukuha sa amin. At lahat ng inuutang nyo, nakalista yun kay Daddy. Pero Ate Mariel, hindi sa pinapangunahan kita ha. Pwede ka na magtrabaho. Kaso, sa tingin ko, ayaw mo. Dahil tamad ka. Mary Joy, grabe ka naman magsalita. Huwag ka naman ganyan. Magpipinsan tayo eh. Dapat nga, nagtutulungan tayo. Mariel, totoo lang naman yung sinasabi ni Mary Joy ah. Totoo, sa tono ng panalita niya, parang nanguhusga na siya. Can you feel the love tonight? It is
pinsan. May motor ka. Kanino yan? Pinsan, binili sa akin ni tatay dun sa kumpare niya. Pero, may sasabihin ako sa'yo. Pinsan, ayos yan. Para hindi ka na maglalakad. Masaya ako na may motor ka na. Pero, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Pinsan, iyayain sana kita magtrabaho eh. Doon no, sa may malaking bahay. Nangangailangan daw sila ng labor. Tamang-tama, kapag pumasok tayo doon, may service na tayo. Sige pinsan, pero magpapaalam muna ako kay tatay. Tatanong ko kung papayagan niya ako. Gusto ko na lang kasi magtrabaho eh. Para naman makatulong na ako sa kanya. Oscar, nasan si tatay? Bakit wala siya sa loob? Ate, maagang umalis si tatay. Medyo gumaan-gana daw yung pakiramdam ng paa niya eh. Nandiyan lang siya no, sa may labasan, naglalakad-lakad. Siya nga pala ate, may sinabi sa akin si Pinsan Yayag. Nayaya niya ako magtrabaho. Doon oh, sa ginagawang malaking bahay. Dapat, di niya muna nilalakad ng malayo yun eh. Baka mapersa. Pero alam mo, gusto ko na rin magtrabaho para hindi na tayo tumatakbo dun sa mga kamag-anak natin. Tama ka nga, Mariel. Magsikap tayo ng atin. Dahil yung mga kamag-anak natin, ang sama ng ugali nila. At alam nyo, ang swerte nga nila eh. Dahil meron sila. At di sila nakakadanas ng paghihirap katulad natin. Kaya nga eh, humihingi lang naman tayo ng tulong sa kanila kapag kailangan na talaga. Pero alam nyo, kung may iba lang tayong malalapitan, sa iba na tayo lumapit. Para kahit tayo pagsalita ng hindi maganda, hindi masyado masakit. Paano? Diyan na kayo. Magsasaing pa ako sa loob eh. Sige, pinsan. Pinsan, sana payagan ka ng tatay mo para magkasama tayo dun. Kaya nga pinsan eh, sana nga payagan. Oh, Casey, ayun si Tito. Tito, saan po kayo galing? Mary Joy, naglalakad-lakad lang ako. Nawawala-wala na kasing sakit ng paa ko eh. Pero, igilid nyo muna magkapatid. May sasabihin lang ako sa inyo. Sige po, Casey, gilid mo muna. Tito, ano po yung sasabihin niyo sa amin? Mga pamangkin, may sasabihin sana si Tito sa inyo eh. Pero wag yung mamasamain na. Yung mga pinsan nyo kasi, nagsusumbong sa akin. Medyo hindi raw gumaganda yung pag-uugali nyo. Pinagsasalita nyo daw pati sila nang hindi magaganda. Mga pamangkin, payo ko lang sa inyo ha. Iwasan nyo na yung mga ganong pag-uugali. Lagi nyo tatandaan, walang ibang magtutulungan kundi kayo magpipinsan. Ano, Tito? Wala naman po kami sinasabing masama. Kung ano-ano pa yung sinusumbong nila sa'yo. Kaya nga Tito, tama lang naman yung sinasabi namin ah. Pupunta lang kayo sa bahay pag manghiram kayo ng pera kay Daddy. Tito, pwede naman po kayo manghiram kay Tito Enad ah. Tsaka po sa iba nating kamag-anak. Hindi yung lagi na lang kay Daddy. Mga pamangkin, tatay nyo kasi nakakaluwag-luwag. Kaya sa kanya ako nangihiram. At saka hindi naman hingi yun eh. Utang yun, di ba? May nakaharang naman eh. Yung papel ng tricycle ko. Ayaw naman niyang kunin. Pero, mga pamangkin, sinasabihan ko lang naman kayo ng maayos eh. Kaya huwag kayong magagalit. Tito, sa tono ng pananalita mo, parang kayong pa yung nagiging masama. Kaya nga, Tito, kami yung nagmumukhang mali eh. Kahit wala naman kaming ginagawa. Mga pamangkin, wala naman ako sinasabing mali kayo. Ang sa akin lang, magpakisamaan kayo na maayos. Dahil magpipinsan kayo, hindi kayo mag-iiba. Nako ate, tara na nga. Mali ang pagpapalaki ni Allen sa mga anak niya. Ate, sumbong natin si Tito kay Daddy. Kaya nga, Casey, susumbong talaga natin yun kay Daddy. Tayo pa yung ginagawa niyang masama. Ayos to ah. O apong anak, nagustuhan mo ba yung bagong motor na binili ko para sa'yo? Oo naman, Daddy. Gustong gusto ko talaga tong motor na to. Matagal ko ng pangarap to eh. Daddy, maraming salamat talaga sa'yo ah. Wala yun anak. Gagawin ni Daddy ang lahat basta para sa'yo. Basta, huwag matigas ang ulo mo ah.
Oo naman, Daddy. Hindi magiging matigas ang ulo ko. Nakikinig nga po ako sa inyo, di ba? Tama yun, anak. Anak, dyan na yung mga kapatid mo. Buksan mo yung gate. Sige, Daddy. Daddy, kausapin nyo nga po yung kapatid nyo. Kung ano-ano po kasi yung pinagsasabi niya sa amin kanina eh. Nung nakita po namin siya. So, Mary Joy, ano naman sinabi sa inyo ni Tito? Kaya nga, may sinasabi ba sa inyo na hindi maganda? Opo, Daddy. Parang minamasama niya po kasi kung ano yung pinapakita namin sa pinsan namin. Daddy, wag mo na kasing pairamin yung mga yun. Pag nagpunta rito, mga namimiyasa eh. Tignan mo, kami pa yung nagiging masama sa paningin nila. Sige mga anak, akong bahala. Kakausapin ko si kuya. Sige na, pumasok na kayo sa bahay para mapagpahinga naman kayo. Sige po, Daddy. Pasok na po kami. Daddy, ang hirap kasi sa mga yun eh. Ayaw nila magbanat ng buto. Puro sa inyo na lang kasi umaasa eh. Dito kaya si Allen. Makapagpasalamat naman sa binigay niyang pera. Pero sana naman, pumayag siya. Nakulugulugan ko na lang. Saglit lang! O kuya, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Kuya, kumusta na yung paa mo? Eto Allen, medyo okay na. Tara, muna tayo doon. At may pag-usapan tayo importante. May tatanong din ako sa'yo. Sige Allen. Ano yun? Ano yung tatanong mo sa akin? Kuya, nagsumbong kasi yung mga pamangkin mo eh. Kung ano-ano daw pinagsasabi mo sa kanila. Allen, wala naman ako masama sinasabi dun sa dalawang anak mo kanina eh. Nagsusumbong kasi sa akin, si Yayag, si Oscar at saka si Mariel. Kung ano na rin pinagsasabi ng mga anak mo. Eh, sa akin lang naman, pakisamahan niya na maayos yung mga pinsan niya. Dahil walang iba magtutulungan kung hindi sila. Kuya, mababait naman yung mga anak ko, di ba? At saka, totoo naman, pag nangangailangan kayo, sa akin kayo lumalapit, di ba? Oo, tol. Andun na tayo sa punto na kapag nangangailangan kami, sa'yo kami lumalapit. Natural, hindi tayo mag-iiba. At saka, hindi ko naman hinihingi sa'yo yun, di ba? Inuutang ko yun at babayaran ko naman. Ano kuya? Babayaran mo? Ang tagal na ng utang mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako binabayaran. At saka pwede ba kuya? Pagdating ng disiplina para sa mga anak ko, huwag ka nang mangialam. Allen, hindi naman tayo ganyan pinalaki ng mga magulang natin ah. Bakit parang iba at ang pananaw mo sa buhay mo? Bakit? Kung mo ba ikaw may pera? Sige na nga kuya, umuwi nga na. Basan pa hantong yung usapan nating dalawa. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can be turned away. Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Sana po, payagan niyo ako. Sige Oscar anak, tungkol saan ba yung sasabihin mo? Eh tay, pumunta po kasi si Pinsan Yayag dito kahapon. Hinayaya niya po ako magtrabaho eh. Doon po, sa malaking bahay na ginagawa. Eh Oscar anak, hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. Tsaka, batang-bata ka pa. Mapepersa ka kapag doon ka magtatrabaho. Hindi yan tay, kayang-kaya ko na. Para naman po makatulong na ako sa inyo. Kaya tay, sige na po, payagan niyo na ako. Sige na po tay, payagan niyo na po ako. Kayang-kaya ko na po yun. Binata na naman po ako eh. Hindi na po ako bata, kaya sige na tay, payagan niyo na po ako. Sigurado ka ba Oscar? Kaya mo? Opo tay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko po yun. O sige, pinapayagan na kita. Basta, mag-iingat ka doon ha. Ayos. Kapapakapersa. Sige po tay, maraming salamat po. Papasok muna po ako sa loob. O sige.
Oscar, asan si tatay? Ate, nandun siya oh. Nagpupunas ng tricycle. Ate, siya nga pala. Pinayagan na ako ni tatay magtrabaho. Totoo ba? Pinayagan ka ni tatay. Baka niloloko mo lang ako dahil sa kagustuhan mo pumasok dun sa inaalok ni Kuya Yayag. Ate, hindi kita niloloko. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Kahit ano mo pa kay tatay, pinayagan na niya ako. Pero ate, saan ka ba pupunta? Chinat ako ni Tito Pinapapunta ako sa kanila. May papagawa daw siya sa akin. Ate, gusto mo? Samahan kita Di na, Oscar. Kayang-kaya ko na yun. Di ba? Alis kayo ni Kuya Yayag ngayon. Sigurado ka ba ate? Kayang-kaya mo na yun. O, Oscar, kaya ko na yun. Diyan ka na. Sige ate, mag-iingat ka. O, Tay, bakit mo po pinupunasan yung tricycle mo? Kaya mo na po bang mamasada? Oo anak, kaya ko nang mamasada ng tricycle. Medyo okay na yung paa ko Para mabilis pati tayo makabayad ng utang sa Tito Allen mo. Pero teka, saan ka pupunta? Pinapapunta po ako ni Tito Allen sa kanila May papagawa daw po sa akin. Tay, pinayagan niyo po pala si Oscar magtrabaho. Pala ko rin po sana magtrabaho para mabilis na tayo makapagbayad kay Tito Allen. Oo Mariel anak, pinayagan ko nga yung kapatid mo. Pero kung ako masusunod, hindi ko kayo papayagan magtrabaho. Hindi ko na kasi nagugustuhan ng pananalita ni Tito Allen mo Gawa kasi doon sa mga nauutang natin sa kanila. Kaya nga po tayo gusto ko na magtrabaho para makapagtulong-tulong tayo at mabayaran natin sila. Sige na tay, payagan nyo na rin po akong magtrabaho. O sige Mariel anak, papayagan ko na kayo magtrabaho. Pero pag nakabayad na tayo sa mga tito mo, titigil na kayo. Opo tay. O sige, tara na. Sumabay ka na sa akin at iatid na kita sa mga tito mo. Sige po tay. Ingat ka po sa biyahe O sige Mariel anak, hindi na kita susunduin na. Hindi ko kasi alam kung anong oras matatapos yung paggagawa sa'yo ng tito mo. Sige po tay. Sige. O Mariel, kanina pa kita hinihintay. Pasok ka. O Tito, bakit mo po ako pinatawag? Ano po bang papagawa mo sa akin? Yung labandera namin, hindi dumating. Ang dami naming labahin. Ang daming mga lilibag na damit. Kaya ikaw muna maglalaba. At pagkatapos mo maglaba, magligpit-ligpit ka dyan sa mga kalat dito. Babayaran na lang kita pagkatapos mo. Sige po Tito, ako na pong bahala. Asan po ba yung mga labahin? Halika, tuturo ko sa'yo. Mariel, ito lahat ng to, malilibag. Pero teka lang, meron pa sa loob. Papalabas ko na lang kay Mary Joy. Ate Mariel, nakikita mo ba to? Oh, ito pa. Laban mo yan Ang gusto ko, maayos yung paglalaba mo dyan. Gamit namin yan sa katawan. Ang gusto ko pagtapos niyan, mabango at malinis yan. Sige Mary Joy, pero pwede ko bang mamaya ko na lang tulaban? Sobrang init kasi ng pwesto rito Ano ba naman yan Ate Mariel? Hindi ka pa nga nagsisimula, nagre-reklamo ka na agad. Kaya nga yan pinalabas sa'yo ni Daddy para mahabol sa araw at matuyo agad. Lalaban ko naman to. Ang pinapakiusap ko lang sa'yo na baka pwede maya-maya ng kaunti. O kaya kung gusto mo, ililipat ko na lang tong washing doon Napakainit kasi ng pwesto dito. Ate Mariel, ito pa yung malilibag na damit ko. Sabay mo na. Pero teka, bakit parang nagre-reklamo ka? Gusto mo, sumbong ka namin kay Daddy. Hindi naman ako sa nagre-reklamo, Casey. O sige na, lalaban ko na lahat to. Ako nang bahala dito. Pumasok na kayo sa loob. Ayan, kakaintindihan naman pala tayo Hindi yung magre-reklamo ka pa. Ang ginaginawa na nga ng paglalaba mo dito, automatic pa yung washing na ginagamit mo. Kaya nga, tsaka baka nakakalimutan mo, pag wala kayong pera, sa amin kayo lumalapit.
Kaya wag kang rereklamo dyan, ha? Casey, tara na nga. Pinsan, palpak naman pala yung kausap mo dyan eh. Sabi mo sa akin nung nakakaraan, kailangan ng maraming tao. Yun pala, kompleto na. Eh pinsan, kahapon kasi, nakausap ko yung foreman dyan. Siguro, maraming pumasok. Pinsan, ayan na lang natin. Maghanap na lang tayo ng ibang trabaho. Pinsan, baka di mo na ako makasama sa'yo. Bigla sumama yung pakiramdam ko eh. Napakasakit pa ng ulo ko. Sige na, tara. O Mariel, natapos mo na ba yung malabahin? At nakapagligpit ka na ba? Opo, Tito. Pagod na pagod nga po ako eh. Yung malilibag po kasing damit ni Mary Joy, tsaka ni Casey, pinalaban po nila lahat sa akin. Tsaka ito po, nakapaglinis na rin po ako. Kaya nga kita pinapunta dito para maglinis ka at maglaban ng mga maduduming damit namin. Masyado kang mareklamo. Ito na oh, bayad ko. Tito, bakit naman po ito lang yung binigay mo sa akin? Kaya ang dami ko pong ginawa. Halos pagod na pagod po ako. Aba, mabuti nga binigyan pa kita eh. Masyado kang mareklamo. Sa dami yung utang nyo sa akin eh. Sayang pinsan. Dapat pala, pumunta na tayo doon kahapon. Para naman makapasok na tayo. O pinsan, okay ka lang ba? Pinsan, okay lang ako. Sobrang sakit lang talaga ng ulo ko. Tara na. Tara. Sige na, pinsan. Umuwi ka na. Pinsan, sigurado ka ba? Hindi na kita sasamahan. Parang wala pa kasi si Tito tsaka si Mariel. Sige, pinsan. Umuwi ka na. Kayang-kaya ko na to. Masakit lang talaga yung ulo ko. Sige, pahinga mo na yan ah. Sige, pinsan. Ingat ka. Grabe naman si Tito. Napakadami niyang inutos. 200 lang yung binigay niya sa akin. Napakabarat niya talaga. O pinsan, kamusta yung lakad niyo ni Oscar? Natanggap ba kayo sa papasukan niyo? Eh Mariel, hindi nga kami natanggap eh. Wala na daw bakante. Samantalang kahapon, nangangailangan sila ng tao. At siya nga pala, si Oscar. Hinatid ko na sa bahay niyo. Sakit na ulo niya eh. Ganun ba? Sayang naman. Kung kailan pinayagan na siya ni tatay. Sige na pinsan, uwi na ako. Sige pinsan, uwi na rin ako. Oscar? Oscar? Oh, ano nangyari sa'yo? Taas ng lagnat mo ah. Ate, napakasakit ng ulo ko. Tapos, giniginaw pa ako. Naku, wala pa naman tayong gamot. Wala pa si tatay. Oscar, Mariel, Tay, nandito po kami sa kwarto. So Oscar po eh. Napakasakit daw ng ulo. Nilalagnat. Mariel, patingin nga kung nangyayari sa kapatid mo. Oscar, anak, ano nangyayari sa'yo? Ay, sobrang sakit po ng ulo ko. Hindi ko na po matiis. Tay, mukhang kailangan po natin si Oscar dalhin sa ospital. Napakataas ng lagnat niya. Kaya nga Mariel eh, ang gagawin natin? Bago lang pa naman ako naghanap buhay, wala tayong pera. Pero mukhang kailangan talaga siyang dalhin eh. Sige.
Tayo niyo ako Magsasabi ako ng pera sa Tito Allen nyo. Sige po, tay. Ate, hindi ko na kaya. Sobrang lamig na ate, kumuta mo ako. Sige, Oscar. Saglit lang. Antay-antay natin si tatay. O kuya, buti, nakapaghanap buhay ka na. O tol, maraming salamat sa iyo Buti, nabutan kita. Mukhang may pupuntahan ka ata Oo kuya, may pupuntahan lang ako. Diyan lang may kakausapin akong tao. Ba't pala napunta ka rito? Tol, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na sa'yo. Yung pamangkin mo kasing si Oscar dadali namin sa ospital. Lagnat na lagnat siya Tol, natatakot ako. Baka ano mangyari sa kanya. Manghihiram sana ako sa'yo ng pera Kuya, manghihiram ka naman ulit. Di ka pa nga nakakabayad Pero magkano ba yung kailangan mo para madala mo yung anak mo sa ospital? Ako tol, maraming salamat sa iyo Kahit 10,000 lang uli. Alam mo naman sa ospital, di ba? Barya lang 1,000. Bago lang ako nakakapaghanap buhay. Kulang pa yung pera kong kinikita. Sige, antayin mo muna ako dyan. Kukuha lang pera sa loob ng bahay. Sige tol, sige. Maraming salamat O kuya, ito 10,000. Dalhin mo na agad yung anak mo sa ospital. Sige tol, maraming salamat dito Sige, mag-ingat ka Sige. Tol, tuloy na ako. Sige, ingat. Kuya, pakukuha ko rin sa'yo yung titulo ng lupa natin. Ayos-ayos pang umalis dito kanina. Bakit ba nagkaganyan ka? Mariel, nakahiram na ako ng pera sa tito mo. Dali natin sa ospital ang kapatid mo. Sige po, tay. Sige. Oscar, tara anak. Kaya ba tumayo? Dali kita sa ospital, tara. Mariel, bago. Dali mo. Una ka na sa tricycle. Tara. Nilas mo. Dandaan na. Teka. Danda lang. Oscar, pag pumunta dito si Kuya Yayag at niyaya ka niya magtrabaho, huwag ka muna sumama. Baka mabinat ka Di ka pa masyadong magaling. Sige po ate, hindi naman na po ako sasama kay Kuya Yayag. Pero ate, hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin kagabi. Pagdating ko kasi, lamig na lamig ka. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Saan ba kasi kayo nagpunta kahapon? Wala ate, doon lang kami galing ni Kuya Yayag. Papasukan dapat namin na trabaho. Kaso mo, biglang sumakit yung ulo ko. Mabuti na lang, hinatid ako dito ni Kuya Yayag. Siguro, di ka pa talaga pwede magtrabaho. Kasi, kung kailan pinayagan ka ni tatay, tsaka ka naman nagkasakit, tapos wala pa kayo napasukan. Oh, Mariel, kumusta ang kapatid mo? Eto tay, sa tingin ko naman po, medyo magana yung pakiramdam niya. Oh, Oscar, ano? Kumusta na? Eto tay, medyo maayos-ayos na po yung pakiramdam ko. Maraming salamat po talaga sa inyo ni ate dahil pinagamot niyo po agad ako. Pero tay, saan po ba galing yung perang pinampagamot niyo sa akin? Oscar, kay Tito Allen galing yung pera. Nang hiram ulit si tatay kay Tito Allen. Kaya nga buti na lang, pinahiram ako ng tito nyo. Kaya naisugod agad kita sa ospital. Pero Mariel, maglinis ka nga mabuti rito sa bakuran natin. Kaya pala nagkasakit tong kapatid mo, na-dengue siya. Sige po tay, lagi naman po ako naglilinis dito Pero dodoblein ko na lang po, para sigurado. Pero tay, pwede po ba ako magpasama kay ate? Maglalakad-lakad lang po kami. Sige anak, okay lang naman. Sigurado ka ba? Kaya mo na ba maglakad-lakad? Baka mabinat ka
Hindi yan ate, kaya ko na naman eh. Tara, samahan mo ako. O sige, huwag ka masyadong papakapagod ha. Sige po tay, tara na. Tay, dito na po kami. Ate, kaya pala napakasakit ng ulo ko kahapon. Nadinggi pala ako. Kaya nga Oscar, nagtataka nga rin ako eh kung paano nangyari yun. Eh lagi naman ako naglilinis yan sa bahay. Siya nga pala, di ba? Pinatawag ako ni Tito Allen kahapon. Ang dami niyang pinagawa sa akin. Tapos, pagbayad ba naman sa akin, 200 lang. Napakabarat talaga yung tito nating yun. Ano ka ba naman ate? Di ka na nasanay dun. Alam mo naman yun eh. Napakabarat talaga. Ate, ba't kaya ganun si Tito? Napakabarat niya. Ibang dami naman yung pera. Hindi ko nga alam doon sa taong yun. Oh, ate. Si O Mariel, Oscar, andyan bang tatay nyo? Opo, tito. Nandun po si tatay sa bahay. Pero, bakit hindi nyo po pinasok yung motor nyo? Para hindi na po kayo naglalakad. Kaya naman po dumaan dito eh. Hindi na. Papasira pa yung motor ko dito eh. Tingnan mo naman tong daanan na to. Lubak-lubak. O Oscar, mabuti. Magaling ka na. Opo, Tito. Medyo ayos-ayos na po ako. Siya nga pala, Tito. Maraming salamat po ah. Dahil pinera niyo si tatay ng pera para may pampagamot ako. O sige na. Pupuntahan ko yung tatay nyo. May pag-uusapan kami importante. Kuya! Kuya! Oh, Allen, tari ka, pasok ka. Tari ka, Tol, pasok ka. Puha mo na dyan. Oh, bakit naman natabigla ng pagpunta mo rito? May problema ba? Kuya, wala namang problema. Pero may sasabihin ako sa'yo. Pwede ba? Ako munang humawak dun sa titulo ng lupa. Di ba namamasada ka? Baka kasi mawala yun dito eh. Ano ka ba naman, Allen? Hindi mawawala dito yun. Tsaka matagal ko nang hawak yun eh. Pero teka, bakit ba naisipan mo sa akin kunin yun? Kuya, sa akin kasi, may tabi ko ng maayos yun. At maingatan ko pa. At safety pa. Kuya, alam mo naman sa panahon ngayon, di ba? Maraming malilikot na kamay. Baka kasi, masalisiyan pa tayo eh. Ano ka ba naman, Allen? Huwag ka mag-alala. Iniingatan kong mabuti yun. Tsaka sa mga magulang natin nakapangalan yun eh. Diba, hinati-hati na nila itong lupa na tinitirikan ng bahay natin. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Iniingatan ko yun. Pabira ka naman kuya. Ba't ayaw mong pakapitin sa akin yun? Tsaka, kapatid mo naman ako, di ba? Dapat, may karapatan din akong humawak nun. Oo naman, Allen. Magkapatid nga tayo. Tsaka, alam ko naman eh, may karapatan ka dun. Pero, alam mo naman, di ba? Maselang yung bagay na yun. At tsaka kabilin-bili na ng mga magulang natin, wag na wag kong ibibigay yon kahit kangino. Ako lang daw ang dapat humawak nun. Aba kuya, baka nakalimutan mo. Marami ka pang utang sa akin. Nasa 100 plus pa. Kasi yung asawa mo, bago mag-abroad, kinastusan mo pa. Pero anong nangyari ngayon? Niloko ka lang niya. Ang titulo lang ng lupa, ayaw pang ibigay sa akin. Pwede ba, Allen? Wag mo nang banggitin yung bagay na yon dahil ayoko na maalala. Tsaka wag kang mag-alala. Sige, kung kailangan ko magbenta ng tricycle, ibebenta ko yung tricycle ko para makabayad lang sa'yo. Sige, ibenta mo na yung tricycle mo. Kasi yung pera na yun, kailangan ko na ngayon. Pero Joy, okay na. Umayag na yung babae. Naligawan ko siya. Sabi ko sa'yo, kuya eh, makukuha mo rin yan. Daddy, ano? Kamusta? Nakuha niyo po ba yung titulo ng lupa sa kanila? Hindi nga eh. Ayaw nga ibigay ni kuya. Gusto niya, siya lang humawak dun. Daddy, kung ayaw nila ibigay sa atin yung titulo na yun, singilin mo na lang sila sa lahat ng utang nila sa atin. Kaya nga, Daddy, tama naman si Kuya Pong. Total, ang dami na rin naman nila nauutang sa atin. Oo mga anak, sinabi ko na yun sa tito nyo. Nabayaran na, lahat niya yung mga utang nila sa akin. Tama, Daddy. Singilin mo na sila. Pero, Daddy, tara, maglakad-lakad muna tayo sa labas para naman mabawasan yung init ng ulo mo. Tara, Daddy. Pinsan Oscar, kamusta na pakiramdam mo? Ito, medyo okay na ako. Kuya Yayag,
Huwag mo nang yayayain si Oscar magtrabaho ah. Baka kasi mabinat siya eh. Daddy, ito pala sila Ate Mariel, oh. Hoy Mariel, Oscar, sabihin nyo sa tatay nyo, magbayad na ng utang sa akin. Masyado na makakapal yung mukha nyo. Kung hindi kayo sisingilin, ayaw nyo magbayad sa akin. Tito, huwag mo naman po kami pagsalita ng ganyan. Eh di ba, nanggaling na po kayo kanina sa bahay. Bakit hindi pa po sinabi yan kay tatay? Kaya nga tito, huwag niyo po kami pagsalita ng ganyan. Lalo na, nandito tayo sa karsada. Baka mamaya po may makarinig. Nakakaya lang. Aba, marunong pala kayong mahiya. Sinabi ko na rin yun sa tatay nyo kanina, pero binaliwalaan niya. Kaya inulit ko yung sabihin sa inyo para sabihin nyo sa kanya. Oh, narinig nyo naman sinabi ni Daddy, di ba? Sabihin nyo yan kay Tito. Tsaka, simula ngayon, hindi na kayo makakairam sa amin. Tara na mga anak, sayang lang yung oras natin dyan sa mga yan. Dahil hindi naangat yung buhay nila, hanggang dyan na lang sila. Tara. Grabe naman magsalita si Tito. Parang hindi niya tayo pamangkin. Te, tumigil ka na. Oh, mga anak. Mariel, ano nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Tay, Tito Allen po kasi nakasalubong namin. Kung ano po pinagsasabi sa amin. Kaya nga tay, nasa karsada nga po kami. Wala na po siyang pakialam kahit sino po makarinig. Ganun ba mga anak? Sumusobra na talaga yung kapatid kong si Allen, ah. Sige, hintayin niyo ako dito at may kukunin lang ako. Te, tumigil ka na kasi. Hayaan mo na sila. Mga anak, tara na. Pupunta tayo sa kanila. Tay, ano po yan? Anak, ito yung titulo na lupa natin. Ito lang naman yung gustong-gusto niya makuha eh. Tara na. Daddy, ang ganda nito, oh. Tignan mo. Pati nga. Ganda nga. Daddy, gusto ko tong bilhin. Sige, orderin mo na yan. Babayaran ko na lang yan. Sige, Daddy. Pero teka, Daddy, ano oras sa uwi si Casey? Mamaya pa yun anak. May project sila ng mga kaklase niya. Apong anak, buksan mo. May nagdo-doorbell oh. Di ba daddy? Daddy, sina Tito po. Tama mo dito. Daddy! Kapal ang mukha mo, Allen. Yung mga pambabastos mo sa akin, natitiis ko. Pero yung ginagawa mo sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Heto ba ang inayumutok mo? Saksak mo sa baga mo. Sayang lang ang sakripisyo ko sa'yo para mapagtapos kita ng pag-aaral. Dahil lang sabi mo, kapag nakaroon ka ng magandang trabaho, tutulungan mo kami. Pangarap ng mura na project dito. Sir kasi ang malang binigyan sa aking project. Allen, O kuya, andyan ka na. Sige kuya, kumain ka muna dun. Tamang-tama, napagluto na ng pagkain. ganun ba? O sige tara, sabay na tayo. Sige lang kuya, busog pa ako. Sige. Kuya, teka nga lang, may sasabihin lang ako sa'yo. Oh, Allen, ano naman yung sasabihin mo sa akin? Kuya, may project sana akong gustong bilhin eh. Kaso, wala akong pera. Yung naipon ko naman, naubos na. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Ano ba, tol? May pera ako dyan. Kaso, alam mo naman, di ba? Gagamitin ko rin yun sa pag-aaral eh. Pero sige, ihinto na lang ako at ikaw na lang pagtatapusin ko muna. Siya nga pala, ito, may kinita ako ngayong araw na to. Dagdag mo, pambili ng project mo. Talaga kuya, maraming salamat dito ah. Kuya, pag napagtapos ako ng pag-aaral, pangako ko sa'yo, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Kuya, maraming salamat sa'yo ah. Ano tay? Tumigil ka dati sa pag-aaral para lang mapagtapos si Tito Allen. Oo, Mariel anak. Tumigil ako sa pag-aaral. Dahil lang sabi niyan, kapag siya magkakaroon ng magandang trabaho, tutulungan niya kami. Pero anong ginawa niyan?
Masyado kang gahaman. Simula ngayon, Allen, ha? Hindi na tayo magkapatid. At kayo, mana ka dyan sa tatay nyo. Mga wala kayong modo. Manak, tara na.